So yan, welcome back kayo sa ating YouTube channel sa panibagong buhay probinsya at pagbabahagi ng ating pag-aalaga ng mga kambing. So ngayon, time check is 10 o'clock in the morning. At ngayon ay papalabasin na natin ito ating mga alagang kambing dito. At dahil atin mo lang samantalin yung panahon na hindi naman naulan, kaya papalabasin natin ito ating mga alagang native na kambing, itong ating mga tupa at saka itong ating mga bower na kambing. So ito nga pala yung ating alagang aso na si Sander. Siya yung bantay dito sa ating mga alagang kambing, ating mga alagang tupa, mga manok yan. Siya yung in charge dito sa pagbabantay. Ating Belgian. So ito yung ating dalawang magkapatid. Hindi ba magkapatid? Naging magkapatid na. Ito yung magtiyo. Magtiya. Para doli nga pala itong dalawang ito. So ito ay anak nung ating kambing na native. So native paras ang ito ay anak ni Beauty. Ito yung ang magulang, ang anak niyan ay itong painted. Kasi itong red bower ay yung anak naman nito, ang inayin. So nakatali pa dito yung ating mga alagang kambing. Papalabasin din muna natin ngayon sila. So sa kasamaang palad nga pala no, isang araw ay meron tayong namatay na isang bower buck na kambing. Ang possible na kinamatay ng ating kambing na yon ay possible bloated. Kasi based sa nakita natin upon observation at doon sa physical appearance ng katawan at doon sa tiyan ng ating kambing ay possible bloated. So sa vlog natin na ito, tatalakayin natin kung ano ba yung mga cause kung bakit nagkakaroon ng bloated ang ating mga alagang kambing. Ano ba yung nagiging dahilan kung bakit sila nagiging bloated. Pero bago yon ay tatanggalin muna natin itong pagkakatali ng ating mga tupa. Yung ating mga tupa dito. Lilima na sila. Yung isa andun. So 5 piraso na itong ating mga tupa dito. At mabilis sila padamihin at madali na silang alagaan. Yun yung nakagandahan sa mga tupa. So nabanggit ko nga sa inyo kanina na yung ating isang kambing ay namatay dahil sa bloated. So ito yun. Yan yung picture ng ating kambing na namatay dahil sa bloated. So ano ba talaga yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng bloat yung ating mga kambing? Unang-una sa pakain. Sa pakain na binibigay natin. Possible na bilikin natin pakain sa ating mga kambing. Kung tayo ay nagkukumpay katulad ko na nagka-cut and carry yung pamaraan ng pagpapakain natin o pag-aalaga natin sa ating mga bower na kambing, possible at aminado naman ako na yung binigyan natin nung araw na yon ay basa pa at hindi natin na air dry o pinatuyo muna yung kumpay na ating ibinigay. So yun yung mga kalimitang nagiging number 1 na dahilan kung bakit nagiging bloated o nagkaka-bloat yung ating mga kambing. Sobra-sobra yung food intake ng mga kambing natin. Lalo na at basa yung damo na pinakain natin o yung kumpay o yung mga dahon na pinakain natin. Yun yung number 1 na nagiging cause ng bloated. So ang bloated nga pala sa mga hindi nakakalam ay yun yung excessive gas sa loob ng tiyan o rumen ng ating mga kambing, kung saan nagiging toxic siya, hindi niya nilalabas, kumbaga sa tao siya ay kabag na to the point na nako-compress yung lungs niya, hindi nakakahinga. At ang initial na symptoms ng suspected natin na may bloated na kambing o bloated na kambing ay hindi siya makatayo, nangihina, ayaw kumain, o malaki yung tiyan. So yun yung mga kalimitang symptoms ng bloated na kambing. So ngayon ay andito tayo sa ating mga bower na kambing. At yung ating namatay na bower na kambing ay dito natin nakita, nakaiga na siya. Matigas na. At yun ay anak nitong ating painted dappled na nakasampa doon, o yung tatay nung namatay natin na kambing na yun ay si Machete, si Prime ng Machete Mosca. So sayang lang din talaga dahil maganda yung lahi ng kambing na yun. Full blood bower nakasampa, pero ganun talaga. Hindi natin maiwasan yung ganung mga pagkakataon.
sa ating mga alaga. So ngayon, ilalabas din natin itong ating mga alagang boar na kambing dito. At tanghali na rin kasi, sana magpupurga tayo nitong mga itong ating buck at itong ating dalawang bisiro. Ito ay 5 months old, ito ay 2 months old. So magpupurga sana tayo kasi ang problema, tinanghali tayo ng tapos ating pag-gym o pag-exercise. Kaya siguro bukas na lang natin pupurgahin ng mga 7 ng umaga. So ganun yung gagawin natin bukas. Ang isa pa rin dahilan kung bakit nagka-bloat o nakakaranas ng bloated yung ating mga alagang kambing ay usually yung pagbibigay natin ng feed sa ating mga alagang kambing. So dito sa ating mga kambing, isang buwan na tayo halos di nagbibigay ng feeds dahil wala tayong budget. Hindi pa tayo nakakabili ng feeds. Pero napakalaki din ng factor na yung mga kambing natin na nagbibigay tayo ng feeds, lalo na kung yung binibigay natin ng feeds ay pang manok o kaya pang baboy. Mabilis sumilab yung feeds ng baboy at saka ng manok na hindi kayang i-sustain ng complexity ng tiyan ng ating mga o rumen ng ating mga kambing. Kasi yung concept ng tiyan ng ating mga alagang kambing ay iba kumpara sa manok o sa baboy. So ang kambing ay meron 3 klase ng tiyan. Kaya iba yung feeds pagdating sa manok at saka sa pambaboy. At wag nating i-depende yung pagpapakain natin ng ating mga kambing sa feeds labang. Dahil ang natural diet naman ng ating mga alagang kambing ay mga dahon, legumes, damo, forages. So yun yung mga natural diet ng ating mga alagang kambing. Kaya kung mabibigyan lang natin na pakain sa ating mga alagang kambing ay feeds, so possible talaga na magka-bloat yung ating mga alaga. At lagi ko nga sinasabi sa inyo na i-maintain lang natin yung dami na ibibigay natin pakain sa required body weight ng ating mga alaga. Huwag nating susubrahan na sobrang dami. I-observe din natin na kulang pa ba yung binigyan nating kumpay o pagkain sa ating mga alagang kambing upang sa ganon ay hindi sila masubrahan sa food intake at hindi magka-bloat yung ating mga alaga. So ngayon yung ating mga alagang kambing dito at yung ating mga alagang tupa ay nasa labas na. So ayan. Salamat dahil nagkaroon na ng magandang panahon kahit pa paano. Kaya na lalabas na natin yung ating mga alaga dito. So yan, kumakain na sila dito sa parangan. Babantay lang natin sila para hindi sila makalayo. Dahil kapag nakalayo itong ating mga alaga ay medyo may hirap silang hanapin. At talaga namang mawasok sila sa gubatan. Isa pa ding dahilan kung bakit nagkakaroon ng bloat yung ating mga alagang kambing. Dahil susubrahan sila, yung mabilis kasi maka-bloat yung mga bagong sibol na damo na nakakain ng ating mga kambing. So yun din talaga yung nagiging cause ng bloat. Kapag nasusubrahan sila doon sa mga bagong tubong damo nakakain, nagkakos din yun ng bloated sa ating mga alaga. So yun yung mga dahilan kung bakit nag-bloat, nagkakaroon ng bloat yung ating mga alagang kambing. At kung kayo ay nakaranas ng magka-bloat na inyong mga alagang kambing, ay huwag kayong mabahala dahil yun naman ay may solusyon. As soon as possible, dapat nga lang ay ating masolusyonan. Dahil kapag di natin nasolusyonan yan, possible talaga na ikamatay ng ating mga alagang kambing yung bloated. Dahil isa yan sa talaga namang tumitira sa mga kambing natin, lalong lalo na sa panahon ngayon na umuulan. Hindi talaga maiwasan yung bloated at diarrhea, pagtatae, at sipon, pneumonia. Yan yung mga kalimitang nagiging sakit ng ating mga alagang kambing. Yan nga, sabi ko sa inyo, ano ba yung gagawin o yung remedy natin kapag nagkaroon na ng bloat yung ating mga alagang kambing. Unang-una, kung meron kayong tinatawag nating sodium bicarbonate at oil, pwedeng olive oil or coconut oil, or kung wala, yung mantika na ginagamit natin pamprito. So ihalo nyo lang yung sodium bicarbonate o yung baking soda. Paghalo nyo, then ipainom nyo sa inyong mga alagang kambing. So yun yung initial o yung first aid na may gagawa natin kapag napapansin natin na kumbaga ay yung ating kambing ay parang nanghihina tapos hindi siya nakakatayo. So yung initial na pwede nating ipainom. At ang kalimitan mapansin nyo naman dyan,
hindi kumakain o hindi nyo pinakain yung inyong kambing pero malaki yung tiyan niya sa may right side na part ng tiyan niya. So yun yung first aid na pwede nyo gawin. At kapag lumala na, kailangan, kumbaga napainom nyo na, napainom nyo na yung sodium bicarbonate tsaka yung oil, pero ganun pa rin na yung kambing nyo ay mahina pa rin, hindi pa rin makatayo. Doon pa lang kayo gagawa ng pangalawa yung pwedeng gawin na kung saan ay mag-i-inject kayo doon sa right side ng tiyan niya o kaya doon sa may malaking part ng tiyan niya upang mailabas yung toxic na hangin sa loob ng kanyang rumen o sa loob ng kanyang tiyan. So, sa pamamagitan nun, matutulungan nyo yung kambing na mais yung pain na nararamdaman niya. Dahil tulad nga nasabi ko sa inyo, yung sobrang toxic gas sa loob ng tiyan nung kambing natin, yun yung nag-i-squeeze dun sa baga niya kung bakit nahirapan siya huminga. At eventually, yun yung nagiging dahilan kung bakit namamatay yung ating mga alagang kambing. So, kuha lang kayo ng syringe, no? Tatanggalin nyo yung pinaka-takip, I mean yung pinagpupusya natin. Tapos, itutusok nyo na ang inyo lang talang goal ay mapalabas yung hangin. Sa pamagitan ng syringe, siya yung magiging way para mapalabas nyo yung hangin doon sa loob ng tiyan. Okay naman ang ginagawa ng iba, kumukuha sila nung palapa o sanga ng papaya, tapos ipinapasok nila doon sa may puwetan ng kanilang kambing. Pero medyo painful siya, kaya mas maganda talaga yung syringe na lang. Pumuha kayo ng mga 5cc o kaya ay yung 10cc na karayom o ng syringe, tapos yun yung i-inject nyo doon sa part na tiyan ng inyong kambing. So meron kasi doon pa-triangle doon sa may parang malapit sa may bewang ng inyong kambing. So doon yung i-inject yon dahil yun yung safe spot na mag-inject kayo na walang tatama na anumang laman o organ sa inyong kambing. So I hope nakatulong tong vlog na ito. Medyo nakakalito dahil hindi nyo nakikita na actual. Pero kung gusto nyo nga pala po mapanood pa iba nating vlog regarding sa pag-aalaga ng kambing na detailed natin binabahagi, so pwede nyo po bisitahin yung aking Facebook page, ang Hello One Adventure. So magwa 150k followers na po tayo doon. Pwede nyo rin po akong bisitahin sa TikTok account natin at sa ating Instagram account para mas mapanood nyo po yung mga binabahagi nating content doon. Kung paano natin ginagamot yung mga kambing natin dito, kung paano natin inaalagaan yung mga kambing natin dito. So hindi ko man sinasabi na I'm an expert pagdating sa pag-aalaga ng kambing. So hindi po tayo vet. So mga binabahagi po natin ay based on my experience lamang, at the same time ay dun sa mga lecture, seminar na ating ina-attendan na natututo tayo sa mga doktor na tuturo sa atin. So ang pag-aaral ng kambing ay medyo maselan, medyo mahirap sila alagaan, pero kapag natutunan mo naman, masasanay ka rin, makukuha mo rin yung tamang technique sa pag-aalaga. So hanggang dito na lang, sana nakatulong tong vlog na ito, at kung nagustuhan mo tong vlog na ito, paki-like and share naman itong ating vlog na ito, at pakisuportahan na rin ako sa aking Facebook page, ang Hello One Adventure. Kaya this is your Millennial Farmer, ang Hello One Adventure, at hanggang sa muli. Paalam!